alon na walang hangganan. Isang liblib na baryo sa baybayin ng may itinatagong lihim. Hindi tungkol sa multo, kundi sa sinaunang nilalang sa ilalim ng dagat. Sa San Roque del Mar, may mga bagay na hindi dapat kinigising. Sa dulong bahagi ng baybayin ng Isla del Luma, isang lugar na bihirang mapasok ng tao, may isang maliit na baryo na tinatawag na San Roque del Mar. Hindi ito kilala ng karamihan, ni hindi ito nakikita sa karamihan ng mapa. Ayon sa matatanda, ang dagat sa paligid nito ay may sariling isip. May mga araw na tahimik ito, pero may mga gabi na parabang may bumubulong mula sa kailaliman. Paulit-ulit at hindi maintindihan. Ang baryo ay binubuo lamang ng 20 bahay, gawa sa kahoy at pawid. Ang mga tao rito ay simple lang ang pamumuhay. Mangingisda sa umaga, dasal sa gabi. Ngunit may kakaibang batas ang kanilang pamayanan. Huwag lalapit sa dagat kapag kabilugan ng buwan. Si Mateo, isang pinatang paguhan sa baryo, ay napadpad doon upang magpahinga mula sa buhay sa lungsod. Bumili siya ng lumang bahay sa may gilid ng bangin. Tanaw ang dagat. Sa unang linggo ay payapa naman ang lahat. Mabait ang mga tao. Tahimik ang gabi at presko ang simoy ng hangin. Ngunit isang gabi, habang siya'y nagkakape sa terasa, may narinig siyang tila awit mula sa dagat. Hindi ito kanta ng tao. Mahaba, umaalingaw-ngaw, at may rhythm na mauulit-ulit. Para itong tiyan na ginagamitan ng matandang wika, isang wikang hindi niya kilala, pero tila pamilyar sa kanyang isipan. Kinabukasan, tinanong niya ang matandang si Aling Isabel, isa sa pinakamatagal ng naninirahan doon. Naririnig mo ba yung awit sa gabi, pagkabilugan ng buwan? Biglang nanlaki ang mata ng matanda. Hindi kanta yun, hindi para sa atin. Huwag mong pakinggan at huwag kang lalapit sa tubig. Hindi siya tinakot ng matanda pero ramdam niya ang bigat ng babala. Ngunit sa sumunod na gabi, tila ba tinatawag siya ng boses. Tumindig ang balahibo niya hindi sa takot, kundi sa kakaibang paghila mula sa loob. Para bang may nawawala sa kanya at matatagpuan lamang iyon sa ilalim ng dagat. Sa pangatlong gabi, hindi na siya nakatiis. Dala ang maliit na lantern at ang kanyang notebook, bumaba siya sa baybayin. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Ang buhangin ay nanginginig, para bang humihinga. Sa gitna ng dagat, may umuusbong na hugis. Hindi ito bangka, hindi ito bato. Isa itong malaking nilalang, balot sa aninong asul at itim. May mga galamay na lumalabas at lumulubog muli. Walang mata, walang bibig, pero ramdam niya ang titig nito. Napaluhod siya, hindi sa takot, kundi sa pagkilala. Para bang matagal na silang magkaibigan o magkaisa. Biglang lumiwanag ang buwan at sa kislap nito, nakita niya ang mga ukit sa paligid ng baybayin. Mga simbolo na hindi gawa ng tao. Umiikot ang kanyang paningin. Hindi na niya alam kung saan ang taas, saan ang baba. Ang dagat ay tila umabot sa langit at siya'y nasa gitna ng isang mata. Isang mata ng isang Diyos na nakalimutan ng panahon. Bago siya mawalan ng ulirat, narinig niyang muli ang awit. Sa pagkakataong ito, naintindihan na niya. Hindi salita, hindi kanta, ito'y utos. Kinabukasan, natagpuan ng mga mangingisda ang kanyang lantern sa tabi ng dalampasigan. Ang notebook ay bukas sa huling pahina.
may mga nakasulat na simbolong walang sino man ang nakabasa. Si Mateo ay hindi na muling nakita. Ngunit simula noon, sa bawat kabilugan ng buwan, may makikitang aninong nakatayo sa gitna ng tubig. Tahimik, hindi gumagalaw, tila tao, pero sobrang payat. At mula sa kailaliman, muling maririnig ang awit. Mas malinaw, mas malapit. At sa bawat kabilugan ng buwan, may isa na namang nawawala. Babala ng matatanda sa San Roque del Mar. Hindi lahat ng nilalang sa dagat ay isda. Hindi lahat ng dagat ay tubig. Walang multo sa lugar na ito. Pero may mga Diyos na dapat nang matagal nang nakalimutan, ngunit muling nagigising.